komportable ba kayo? Ready na ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Magpapatuloy pa rin tayo sa ating series ng mga mensahe patungkol sa pananampalataya, patungkol sa faith. Ngayon ay puro yata tayo nakakaintindi ng Tagalog. Kasi nung last week meron tayo hindi nakakaintindi ng Tagalog, kaya nahihirapan tayong makinig. At mas mahirap yung nagsasalita, no? Nang maintindihan nila lahat. Okay, so magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Ang faith o kaya pananampalataya, kahit pasabihin ninyo na hindi kayo nagpupunta sa church, meron kayo niyan. Alam niyo ba na lahat ng tao ay meron yan? The moment you wake up, kapag gumising ka sa umaga, meron kang paniniwala na yung araw na yon ay papasok ka sa trabaho at makakarating ka sa trabaho mo. At naniniwala ka na yung transport mo ay darating sa oras. Kahit minsan ay na-delay. Kita niyo yan? Bago pa ka palang matulog nung kagabi ng ikaw ay pumunta na at nagpahinga na, meron kang paniniwala na kinabukasan ay gigising ka. Kaya nakaready na yung babaunin mo, kung nagbabaon ka, kung nandun na lahat. Everything was set, nakahanda na lahat. Kasi meron kang pananampalataya na merong mangyayaring maganda. Kahit pa wala ka, even it's not a matter of church issues o kaya sa ganitong religious issues, merong paniniwala at pananalig ang bawat isa, kaya nga lang, ang kakaibahan, yung object of your faith. Si kanino ka nagtitiwala at saan at paano. Katulad natin lahat, ba? Tayong mga OFW, na nag-apply tayo, malakas ang loob natin na matatanggap tayo. Natanggap nga kayo. Meron kayong pananalig na kayo'y makakalipad na. Nakalipad na kayo, pumunta rito. Hindi nyo kailangan ng walis tingting. Sumakay kayo sa aeroplano, nakarating kayo rito. No? Life is full of faith. The exercise of faith. Ang buhay ay punong-puno ng pag-apply o kaya pagpupractice ng ating pananampalataya o pananalig. Naniniwala ba kayo na pagpunta nyo rito ay kikita kayo? O kaya pupunta ako sa kuwait, kaya lang duda akong kikita ako. No? Pwede sana hindi na kayo natuloy dito. Ngayon, pagpasok nyo pa lang dyan sa pintuan, meron dapat kayong pananalig na pag pumasok ako rito, alam ko, merong isang bagay akong matatanggap at maririnig galing sa nagsasalita na galing sa Panginoon. Meron tayo lahat yan. So, pagpunta natin dito, meron kang sitwasyon at meron kang, it's a little bit of hope and expectation na at least pagpunta ko na lang ko, malilift up ako kahit paano. Yung mga problema ko ay mapapagaan konti, makikita ko yung aking mga kapatid at makikita ko na naman at mararamdaman ko na naman na hindi ako nag-iisa dito sa Kristo. Ganon. So meron tayo lahat yan. So magpapatuloy tayo niyan. Ang kaibahan nga lang, object of faith. Kanina tayo titiwala. Kapag marami kang pera doon sa bangko, alam mo, walang problema yan. Hindi ako gugutumin isang... Huwag mo lang makalimutan yung PIN number mo, may pera ka na naman. Pag nakalimutan mo, hindi mo bukas yung bangko, pasok ka. Pwede ka na naman kumuha. Pero, paano kung wala ng lahat? Tapos, katapusan, 1, 2, 3, petsa, hindi ka pa sa sweldo, eat na. Paano na lang? Saan ka ngayon magtitiwala? So, diyan tayo papasok ngayon. Titingnan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi tayo nagtitiwala o meron tayong pananalig sa isang kapwa-tao, kundi sa pamamagitan in the area of our spiritual life, sa area ng ating spiritual life, iisa lang ang ating pinananaligan. Hindi tayo nagtitiwala na ang ating eternal life ay nakabase doon sa mensahe na narinig natin. Hindi nakabase doon sa ganda ng mga praise and worship na maririnig natin. But we all have the faith at pananalig na ang ating buhay spiritual, the life that we have, the eternal life that we have is based on our faith and that on the grace of God. Ganun yun. So, let's open our Bibles to the book of Hebrews. Ito yung tinatawag nilang the chapter of faith. Dahil sa Hebrews chapter 11, mababasa natin dito yung mga taong famous sa kanilang pananampalataya. They were known because of their great faith.
Nakilala sila dahil sa kanilang mga pananampalataya at hindi lang simple-simple pananampalataya yon, hindi lang wishy-washy o kaya ay nakabase sa panahon. Ang pananampalataya ng mga taong nandiyan ay hindi nakasalalay doon sa kung anong sitwasyon meron sila sa buhay. Hindi rin nakasalalay doon sa kung anong meron sila sa buhay. Kasi madalas tayo na apektuhan yung ating pananampalataya kung tayo dumadaan sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay at humaharap tayo doon sa mga pangyayari na merong sinasabi natin malakas ang epekto sa atin na even the faith has been compromised. Pati yung pananalig natin sa Diyos ay para bang nababali minsan. Okay? Now let's read chapter 11 verse 1 up to 7. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are not visible. Sabihin nun, yung lahat ng nakikita natin ngayon, hindi yan ginawa ng Diyos out of something that is seen. Ang lahat ng mga bagay niyan ay, all things are created by God, by His Word. Para bang sinabi niya, lumitaw ang mga puno. Lumitaw ang mga puno. Pansin, yun ang ibig sabihin niya. So, hindi tayo actually made or formed. We are all created. Galing tayo sa wala lahat. It's by the Word of God. Now, verse 4, by faith, Abel, o kaya si Abel, tawag natin yun sa Tagalog, Tagalogin na lang natin, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, o si Cain. Kilala niyo yung si mga kapatid na yan? Si Abel at saka si Cain? Ewan ko, tagsibo yata yung dalawang yan. Through which he obtained witness that he was righteous. He was talking about Abel, offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gifts. And through it, he, being dead, still speaks. Kaya napansin niyo? Ang sabi ng Diyos, the blood of Abel cried out to me. Sabi ng Diyos kay Cain, where is your brother? Okay? So kahit patay na, his blood spoke. Ito naman, verse 5. By faith, Enoch, kilala niyo si Enoch? Kung maraming hindi nakakilala kay Enoch, basahin niyo yung Biblia ninyo. Mga lolo-lolo yan ni Moises. At saka ni Noe. Enoch was taken away. Ibig sabihin nun, hindi siya nakaranas ng physical death. Enoch was taken away so that he did not see death and was not found. Kasi nung hinahanap siya, hindi na siya mahanap. Nawala na lang. Kaya kung merong mawala sa inyo na gano'n sa church, siguro palagay ko na Enoch yun. Mga intuition. Maraming nawawala sa church, di ba? Kaya lang, mahahanap mo siya sa iba. Ayan. Nandun yan sa avenues. O ano pa ba? Hindi sila si Enoch. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, bago pa siya mawala at maglaw sa mundong ito, ang sabi ng sumunod sa Hebrews, he had this testimony that he pleased God. Na siya ay naging kalugod-lugod ang buhay niya sa Diyos. Okay? So, kayo ba ay kalugod-lugod ang buhay sa Diyos? Hindi nga nalulugod yung kapitbahay niyo, yung Diyos pa. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. But for before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Walang pananampalataya, hindi kailanman sasabihin ng Diyos na, like kita. See, it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Now, 7. Ito is mga famous din. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Dakilang Diyos, minsan pang nananalangin kami at humihingi ng Panginoon ng iyong
pagkasi o kaya ng anointing ng banal na Espiritu sa aming mga tenga, sa aming mga puso, upang ang aming pakikinig ngayong umaga, Panginoon, ay maging anointed at tanggapin namin ang spiritual mong pagpapala. Let your words bless us so that we will go forth and stand forth as children of yours, people of faith, pleasing unto you. Salamat po. Alisin mo po yung mga bagay na humadlang sa amin. Yung mga doubts, yung mga problema namin, yung anumang bagay, Panginoong Diyos, our worries and fears that would pose to hinder our listening to your word, Panginoong Diyos, alisin mo po, tanggalin mo po natin. In Jesus' mighty name. Amen. Okay. Magpatuloy tayo. This is the third series. Ito yung pangatlong parte ng ating Genuine Faith series. Yung sinabi natin noon na kahit ano saan ka man dumaan, totoo yung pananalig mo sa Diyos. Totoo nga ba? Ayan natin makikita. So, we'll be talking about the unbending realities. Ang mga katotohanan na kailanman ay hindi nababali kahit ikaw ay magkaroon ng pagdududa, ikaw ay magkaroon ng anuang bagay na siya. You will have fears, you will have doubts, you will have problems, and you will have circumstances that would seem to sisirain niya lahat ng araw mo. Your faith, as long as your faith is a genuine faith, ang mga bagay na nandun nakalakit sa iyong pananampalataya ay hindi nababago. Tayo lang ang madalas magbago. Napansin niyo? Ang Diyos hindi nagbabago sa ang pananampalataya natin na kanyang pinagkaloob sa atin, kailanman ay hindi nababago, kaya lang tayo minsan nagbabago sa ating pag-handle o kaya sa ating, in the way we appropriate our faith, we change many times. Dati, laksang tiwala sa Panginoon, bibigay ko sa iyo, Panginoong Diyos, ang aking oras na ganito. Dumating ang araw, Panginoon, kalahati na lang kasi may akong gagawin. Yun, mapawasan na. Tapos dumami yung gadget niya, nabawasan ulit yung oras niya. Kasi kailangan check niya yung email niya, check niya yung kanyang mga message doon, mag-pin doon, yung Twitter niya. Babawasan na hanggang sa dumami na lahat, Panginoon, konti na lang talaga. Kasi alam mo naman, malaki pa ang kailangan. See? Our faith changes. Binabago natin yung ating appropriation of faith. Now, the unbending realities, ang mga katotohanan na kailanman ay hindi mo babalik at hindi mo mababaluktot na katotohanan kapag ikaw ay merong pananampalatayang totoo. At ang pananampalataya mo, the object of your faith, is focused on the Lord Jesus Christ. Okay? Ang tanong, di ba marami tayong dinadaan ng mga pangyayari sa buhay? Have you almost, one time or many times in your life, compromised your faith? Kapag ang trabaho mo ay nasa let's say, nasa sales, makukompromiso yan. Magkano yan? 15 dinar po ma. Sure? Yes ma. Kinukupitan mo kasi may tubig ron. Okay? We compromise our faith, ala. Merong problema sa kumpanya ninyo, bakit? Sino may dahil ito? Balik ko po. Ikaw masyadong kawalan, ha? Well, we want to avoid to be surrounded by people. Iniiwasan natin yung tayo malagay doon sa hot seat, kaya minsan nakakompromise yung ating faith. Okay? Madalas natin gawin yan. Matawag sa kanya si Sir, ako masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Sige, gagawa ka na lang ng sick leave. Okay, thank you, sir. Masama pakiramdam? Hindi, nandun, nagmamasyal. Di ba, gano'n? Gano'n tayo. We compromise our faith many times. Naranasan ngiti kayo dahil madalas yung ginawa. Dahil hindi kayo nakapaglaban nung last week, kailangan maglaba ko, wala akong susot. Sir, panahon ng nagbabago pa noon, medyo masama pakiramdam ko eh. Pwedeng bukas na lang ko, kuha na lang ako ng siklip. Okay, mabait na mo eh. Di naglaba ka na. Okay, natapos na lahat. Pumasok ka na bukas. Kumusta ka na? Sabi na okay na ako, sir. We compromised our faith a lot of times. Ay, ginagawa ng lahat yan. Kaya okay lang, di ba? The thing is, how about him, the object of your faith? Okay lang sa amo mo yan. Okay lang sa batas yan. Pero abad doon, okay lang ba? See, we compromise a lot. Many of our circumstances supposed to bend our faith in God, which is very true. Maraming pangyayari sa buhay natin. Tumawag yung mister mo. Bakit hindi ka tumatawag hapon? Ay, naku, busy ako lang.
Yun nga, busy. Hindi ano. Gumagala ka lang. At ayaw talagang matawagan mo istorbo. See? There's so many of our circumstances that cause to bend our faith in God. Ito yung mga pangyayari na babaluktot konti, tapos sabi natin, ibabalik ko rin bukas. And then, we come to our promise to the Lord. Sa Panginoon, talagang magsisimba talaga ako, Panginoon. Dahil pinagaling ka ng tinatrabaho mo, magsisimba ako, Panginoon. Talagang, bibigay ko yung Friday para sa iyo. Totoo? Totoo ba nangyari? Hindi rin. Kapag na-touch ka ng message, Panginoon, talagang ang bait-bait mo talaga. I was touched by this. Lord, I will serve you regardless of situation. Nagkatampuhan kayong mag-partner at mag-asawa. Wala na. Dalawa na kayong wala. Where is the faith? Nasaan ang pananalig? Now, the unbending realities of faith. First, let us take a look at the fact of a genuine faith. Ito yung mga katotohanan patungkol sa Biblia. What does the Bible say? Now, faith is what? The substance of things hoped for, and the evidence of things that are not seen. Alam niyo yung substance na yan? In the Greek, it is the foundation and the root of everything in your life. That is your faith. And if it is the evidence, anything that you don't see now, that you will see later, ay dahil sa pananalig mo yan. Kaya nga, ikaw ay nagkaroon nakapundar ka ng bahay dahil nung nagtatrabaho ka, ganito sweldo ko. Kailangan ganito sa loob ng 3 buwan, 3 taon, siguro matatapos ko ang bahay. Yan. So, pinilit mo nag-ipon. Okay, pinadala mo lahat ng sweldo mo. Nag-iwan ka lang ng mga allowance mo, kaya ganito, nagtipid ka ganito. Then, after 3 years, you really finish something. Now, faith is something like that. It's looking forward, something that is not seen. Hindi mo pa nakikita, so pagdating mo doon, nakikita mo na. Yun ang pananalig, yun ang pananampalataya. It's not, hindi lang, akala natin yung pananampalataya. Lord, kiklaim ko na by this year, kasi sabi ng mga horoscope, ganun tayo minsan, horoscope mga taon. Ang taon na ito daw ay dadaloy ang maraming pera. Yes! Sinamahan niya ng kanyang pananalig at sasabihin, Lord, I claim this by faith. By faith ba yun? Horoscope yung basihan mo. Tapos habang buwan na ito ay ikaw ay si Sagittarius pa man. This is your star. And then you put your faith in it. Kaya sinabing, tatanggap ka ng maraming pera. Ikaw nang taya ka ng taya ngayon. Sa ano? Tatanggap ka ng maraming siguro. Mananalo ka yun. Taya ka ng taya sa ending. Sa gano'n. No, that's not faith. Hindi gano'n ang pananampalataya. Hindi rin pananampalataya yung Panginoon. I prayed for it. I fasted for it. At dalangin ko yun ang desire ng puso ko. Sabi ng sa iyong salita, di ba? Delight yourself in the Lord. And He will give you what? The desires of your heart. Sinulat mo, prinit mo ng malakas, nilagay mo sa higaan mo, the desires of my heart. No, that's not faith. Desire mo lang yun, hindi yung desire ng Diyos. Now, the fact to be genuine faith, first, it is a substance. It is what? It is a foundation of what you are. Alam niyo yung pag-uugali niyo, nakabase yan sa inyong pananampalataya. Alam niyo yung the way you handle people, the way you treat people, the way you deal with people, yung kung paano ka nakikisama dun sa trabaho mo, paano mo hinahawakan at hinaharap ang lahat ng mga problema mo, it's all because of that faith that is in you. Yung pananalig mo yan, yung pananampalataya mo yan. Doon nagre-reflect. I mean, lahat ng nakikita ko sa iyo ngayon, lahat ng nakikita ng tao sa atin ngayon, ay dahil yun ang ating paniniwala. Anong sabi ng nasulat ng Hebrews? Faith is the substance, hypostasis niya sa Greek. This is the foundation, this is the reason, and this is the cause of everything who you are. Kung ano ka at sino ka ngayong panahong ito, ay dahil doon sa mga pinapaniwalanan mo at basihan ng iyong buhay. Yung ka. Kung ikaw ay taong magagalitin, ingat sila lahat sa'yo. Konting diferensya lang ang laking issue. Di ba? Masipa lang yung chinilas mo sa pintuan at papalayo. Kung talagang ikaw ay taong palaway, away na naman yun. Magamit lang yung pinagkakapihan mo ng iba sa bahay.
tapos hindi may lagay ng gusto, away na naman yun. What's the point? Because your faith, the foundation of your life, ano sabi niyan? The substance of your being is that. The foundation of what you are. Okay? Your faith expresses who you are at present. Kung ano ngayong kasalukuyang panahon ang nakikita namin sa iyo, it's all about what you believe about yourself and about God. Yan yun. Kapag ikaw, nakapangasin yung mga tao na matibay ang kanilang loob, bakit sila matitibay? Because that is talking about, it reflects the faith that is in them. Yan ang foundation ng lahat. Now for you, my friend, pag sinasabi mo, matibay ang pananalig mo sa Diyos, gaano kaya katibay yan? How is it? The building is as strong as its foundation. Kaya nakikita ninyo kapag nagpatatayo sa mga building dyan, ang tagal bago matapos yung hukay, bago makitang tumaas. Nandun pa rin yung bakod, lumang-luma na. Ang tagal, ilang taon bago mo makitang may umangat na mga floors. Why? Because the building will always be as strong as the foundation. Now, hindi lang yun. The Bible says it's the substance and it's the evidence. Now, faith is also the conviction of what you will be. Kung ano yung kalalabasan mo after a few seasons, that is because that was your faith. That was the foundation, that was the reason, that was the main being of who you are and what you are. Yan na yan ka. Kaya nung dumating yung araw na yun, kaya ka naging gano'n. Kaya lang sabi ng Biblia, start to call things that are not. Yung tawagin mo yung mga bagay na hindi pa na, parang gano'n na. Parang bang, nung kayo nag-aaral, one day magiging nurse ako. One day, 4 years, 5 years, manubusin mo. Then, after all those years, naging ganun ka nga. Because on that, faith is a conviction of the things that you don't see yet. Hindi mo pa nakikita, subalit yun ang mga conviction, yun ang magiging dahilan kung anong magiging ikaw. Now, let's go into our spiritual life. Your faith expects who you will be in the future. Kapag ka ikaw ngayon nasa church, ilang taon na kayo sa church? Ilang panahon na? Now, the foundation is, kung ano yung nakikita namin sa iyo ngayon, kapag ka ikaw ay nandyan, wala pa minsan maaga, minsan late, ibig sabihin yung pananalig mo, ganun lang, nakabase sa weather lang. Kapag ka nagising ka ng maaga, atin ka ng maaga, pag nagising ka ng late, atin na lang ako sa doxology, o kaya sa sermon na lang. No? Yan ang faith. Kasi yan ang faith mo eh. Yan ang faith mo kasi wala kayong sariling matibay na pananalig na puyat man ako hindi, gigising ako sa palat gusto kong maging maaga. Buong-buo ang service na. Amen. Well, it talks about your faith. Yung nakikita namin sa inyo ngayon, yung narinig namin sa inyo ngayon, that, all of those talk about what kind of faith you have. That's the fact of your faith. Kasi totoo nga naman na merong pananalig sa Diyos, pero anong klase? Diba? Yun yun. Diyan natin makikita yan. Now, merong isang kwento. Sabi, basahin nyo na lang. Dahil mayroong magsasalita ng kwento eh. Ito yung kwento. A story about faith.
Nakita yung kwento? Asasan ang pananalig ninyo? Are you having a faith just like the faith of a child? Nang nakikita lang niya ay yung present situation without looking beyond. Akala niya kapag nagdilim na, well, nasira na, wala nang araw. Natabunan lang. Now, God wants us to have a faith that looks beyond. Not only on the present, but things that will be in the future. Ganyan dapat ang ating pananalig. Yan ang katotohanan ng ating pananalig. Faith will never change. The God who gave us that faith ay hindi nagbabago at ang lahat ng pangyayari sa buhay, they may cloud your day. Didilimin man nila ang iyong araw, tatabunan man nila ng aninong lahat ng mga dinadaanan mo, hindi ibig sabihin na wala ng araw. Nandun pa rin yung araw. Now, faith looks beyond what is in the present and looks ahead to the fact that God is still reigns. Now, the reality of your life exactly reveals the fact of your faith in God. Yung mga katotohanan sa buhay mo, yung mga, kung paano mo nakikita yung Diyos, o kaya yung paano mo titingnan yung mga bagay na tinatanggap mo every month, the salary that you have every month, okay? Yung mga pera mo na tinatanggap mo every month, how you look at it reflects how is your faith in God. How you handle your money, how you handle your time, how you spend all of those that God has given you, reflect your faith in God. Paano mo yung ginagamit? Lahat ng mga bagay na sinasabi mong Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ganito ako, at ganito ako. Lahat ng mga bagay na sinasabi mo, it all talks about your faith. Now, yun ang the fact of your faith. Now, pangalawa, which is last, ito, magiging mag-isip tayo ngayon. Now, the fact of a genuine faith is that it is a foundation. Kung ano ka, yan ang pananalig mo. Kung ano ka magiging, dahil din sa pananalig mo. Kaya nga, meron tayo dapat genuine faith, a strong foundation, and a strong conviction that our faith will soon be materialized, magmamaterialize yan in the future, which is now you need to change and to rectify the things that need to be rectified upang ang pananalig mo ay laging matibay, upang ang kinabukasan mo ay mas matibay. Mga ganyan ang pananalig. In spiritual life, ano ngayon ang titingnan mo? You are here today. You've been with Logos Church for a few years. Ilang taon? 2, 3 siguro ba? What's next? Ano ba yung next? Will you keep on sitting just right there? Mananatili ba, sasabihin mo, mananatili ba akong nakaupo lang dito? O I will soon, say 2 years, I will pray for it, I will study the Word of God, I will train myself, I will discipline myself to be a person that grows better every day. Pag ganon, then your faith is growing. Okay? That's the fact of faith. Pangalawa, the impact of a genuine faith. Merong impact yan sa buhay natin. Merong epekto. Kapag totoong meron bang pananampalataya, merong epekto yan. Ito ngayon yung kay Abel, kay Enoch, at kay Noah. Look at that. Abel offered to God a more excellent sacrifice. What's the impact? He was a worshiper. Si Abel ay isang worshiper na ibig sabihin niya, nagbigay siya ng mas magandang sacrifice because he offered sacrifices to God with all his heart. Si Enoch, nandun din siya. Now, let's take a look at that. There were 3 characters in chapter 3, yung mga unang mga verses, na nagpapakita kung paano nila in-exercise, how they appropriated their faith at namuhay sila ng ayon sa sinasabi natin, ang pananampalataya nila ay genuine at kailanman ay kahit anong idaan mo dyan, dumaan man sa ako yan, totoo yan at hindi yan masisira. Now first, faith causes us to worship God with all our hearts, so sincerely. Katulad ni Abel. Ang hinandong niya ay more excellent sacrifice, which means ang pinakamagandang bagay na kanyang tinatangkilik ang hinandog niya sa Diyos. See, give to God the best of your heart and your harvest. Kapag binibigay mo sa Diyos ang pinaka-the best ng iyong puso at ng iyong tinatangkilik, then you are just like Abel who have faith in God. Meron kang pananalig na matibay na katulad ni Abel. Yan ang makukuha natin kay Abel. Ang kanyang pananampalataya ay totoong-totoo at yun ang dahilan kung bakit siya ay nakapag-alay ng pinakamagandang handog na kahit siya ay patay na, his blood cried out to God and sought for justice. See? If you give God the best, hindi yung leftover, then
we will know that you have faith. That your faith will cause something else. Itong pananampalataya mo ang magiging dahilan na ikaw ay magkakaroon ng the best. Pero kapag ang pananampalataya mo ay pawardi-wardi lang, pawardi-wardi ka rin lang. Kung magsamba, pawardi-wardi ka rin lang kung magbigay, o kaya maghandong ng iyong panalangin at ng pagpuri sa Diyos at ng iyong mga handong. That's how it is. The impact of faith ay ganyan. You will worship God with all your heart or sincerely. Now, in the life of Enoch, faith causes us to walk with God consistently. Alam niyo bang si Enoch hindi naman siya righteous from birth, from his childhood? Read the Bible. Basahin niyo ang buhay niya. Sabi niya, and Enoch begat Methuselah when he was 65 years old. After Methuselah was born, 65 na siya, he walked with God. So, yung 65, hindi pa siya, he was not walking with God during those years. Hindi ibig sabihin na, Enoch, oh, wala yan. From childhood, straight yan. Hindi siya straight for the first 65 years in his life. Hindi siya yung straight na tao. The Bible says, he only walked with God after his son Methuselah was born and he was 65. Hindi pa ako 65 hindi pa huli lahat. Si Enoch nga eh. He was taken by God. He was not found when he started walking with God when he was 65 years old. Huwag nyo lang hintayin 65. Baka hindi na kayo makalakad noon. Baka kailangan nyo nang umaakay sa inyo. So, that was Enoch. Which means, please God during your trials and triumphs. Si Enoch, after he was 65 years old, imagine, sa tingin nyo ba, hindi na rin siya nakaranas ng mga sitwasyon na katulad natin? He did. Dumaan din siya sa mga sitwasyon, but he walked with God and he pleased God. That was his testimony. Na pagkaraan ng 65 years, after all those wasted years in his life, he started to walk God, and then God said, I am pleased with you. Because the moment you give your life to God, He doesn't see the past. Hindi naman niya titingnan yung nakaraan mo eh. What He sees is, yung ngayon mo, nung panahon, nung oras na ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya, God sees you from that point. Because He treats you as His child. So, the impact, kapag totoo yung pananampalataya mo, you will walk with God. Ibig sabihin nun, magbabago ang buhay mo. Kaya lang, tingnan niyo ang sarili ninyo. Kapag merong pagbabago yung buhay mo, after spending several years in the church, at least there will be a little change sa iyong pananalita, sa iyong pagkikisalamu sa tao, kahit pa lang sa pagtawag sa telepono, may nagbabago ng konti. Kapag pinagalitan ka ng amo mo, nagbabago ng konti yung ugali mo, then you will know that your faith is genuine. Makikita mo, parang si Enoch ako, may pagbabago. Kahit paano. That's the impact of the genuine faith. Pero pag titirang buhay mo, ay, ganun din ako. O baka hindi genuine yung faith mo. So, a genuine faith, one of the impacts is this. You will please God during your triumphs and your trials. Kapag kayo nahihirapan nandun, Panginoon, paano ba natin i-handle ito? Ayokong sakta ng puso mo sa paraan ng punong pamumuhay dahil nagkaroon ng problema ganito. See, faith causes us to worship, just like Evan. Faith causes us to walk with God, just like Enoch. And then, faith causes us to work for God diligently, like Noah. One thing so amazing with Noah, ito, work and trust God against all odds and oppositions. Alam niyo ba na kapag tayo minsan na Panginoon, babalik ako at magkukumit ulit ako sa church. Kapag mayroong kontra, yung punta ka doon, aawayin ka ngayon ng kasama mo sa bahay. Kasi mayroong mga pangyayari talaga na hahadlang sa iyo. And then you know, hindi mo na ako pupunta, asip siya mo na kumakita. Ito yung tayo eh. To work for God. Now, you know the story of Noah, di ba? Ang sabi ng Diyos, Noah, build a boat. Saan po? Doon, no? Sa tuktok ng bundok na yon. Teka, it's more than 100 miles to the sea. Gagawa ko ng barko doon. Yan. Paano ko ibababayan sa dagat? Akong bahala doon. Okay. Si
Simple lang pala yun, ha? Ikaw bahala. Pero pag gagawin ko yon, hindi ako ang hihila noon papunta dun sa dagat dahil wala akong tubig dun eh. So, do you know the situation? Then, a lot of people will come and say, no, ano yan? Ano, barko? Ba't dyan? Pag gagawa ka ng barko dun sa tabing dagat, dapat sinasabi naman, oppositions will come. Kaya, katulad ko lang yan, saan ka pupunta sa church? Sasaya ka na ng panahon. Andun na naman yung kilala mo ba yung isa doon? Yung bakit taro? Saka yung anak ko. Sa masama ang ugali na, talaga? Ayun, ano yung opposition? Andun yung mga, the odds and the oppositions will always come to you and say, kilala ko yung isang tao doon. Ako, nakasama ko sa trabaho yung dati. Ako, pakanta-kanta doon. Ganun ba? Kinig ka na. Opposition. Noah was not like that. Sinabi ng mga tao, ang dami mong panahon inubos niya. How many years na ginawa niya? 120 years. Siya gumawa ng isang barko sa isang 100 miles away from the sea on a very elevated place. Hindi mo lang siya nagsip, saka paano lulutang sa tubig. Pinapal siya ng Friday. See? Against all odds, against all oppositions. Parang tayo. Kapag ka nag-part-time ka sa Friday morning, may kikita ka pa. Diba? Huwag ka na, saka ka na pupunta dyan. Gusto mo, low tide ngayon. Maga. Wala kang mauulam dyan. A lot of oppositions will come to you when you say, this is the impact of my faith, that I will work for God diligently. Sasabihin mo na, ba't ako pupunta ko? Dahil ako ay mapananalig sa inyo. Sasabihin ng katabi mo, kapitbahay mo, ba't ka pupunta ko? Alam mo ba, na kapag pumunta ka rin, ganito mawawala sa iyo. We think about of this, now that if your faith is genuine, the impact is that against all the odds, when you told the Lord, I promise you, Lord, I will do this, kahit pa anong sitwasyon na mangyayari, you will do it. Ganyan ang mga taong may pananalig noon. Si Noah, gano'n. Akala nyo ba ay hindi kailangan ni Noah din magtanim para sila'y kumain? Hindi ba nila kailangan mag-alaga din ng ayaw po kayo pa mag-hunting ng kanilang ulamin o ano pa man? Hindi kailangan din nila, but it all happened because they have faith in God and they have a genuine faith in God. Tingnan niyo ang buhay nyo. Is that all that you have? Hindi yan. Kapag titingnan mo sarili mo lang, eto lang ba ako, Panginoon? Sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi pa. Pero hindi mo pa nakikita kung ano yung gagawin sa buhay. If you have a genuine faith, you will say, Lord, I will worship you with all my heart. I will walk straight. Mamumuhay ako ng diretso and I will really spend time and I will work for you and I will share with you everything that I have. I will work for you with all my life. And then, things will change. Ang tao ay nagbabago at ang Diyos lang ang pwedeng makagawang nagbago. Alam, kilala natin yung isa sa mga sikat na rapper, di ba? Si Eminem. You know what happened in his life? Alam niyo ba kung ano ang nangyari kay Eminem? Dahil wala na siyang gaanong plaka ngayon? Let me talk This is it. you. Check this out. Eminem, hot rapper from Detroit. And Eminem has made a lot of hits. And Eminem has broken a lot of records and record sales. But Eminem has reported that he has become a born-again Christian. That's right. He's with the Lord now. Yan, di ba? Sources say that Eminem is Bad building a boy, relationship with pasaway sa God, magulang. and he's helping that to keep him away from any wrongdoing, as well as he wants his new spiritual life. He wants to use it to help people. Now, Eminem referenced Christ on a verse of a 50 Cent song. Also, another source from Detroit. Going to changes with his daughter, and as she gets older, he's removing himself from the depths of the music industry. This source also suggested that the change in Eminem stems from the impact he had in business and some of his acts, but mostly
That's it. Kapag titignan natin ang buhay niya noon, well, ano yan? Wala talagang pagbabago yan. But once you have a genuine faith, the impact will be there. There will be a change in the way you worship. Dati, if you worship yourself before, you worship your belongings, ang sinasamba mo, lahat ng ari-arian mo, kundi ang believe ka lang doon sa mga bagay na meron ka, then if your faith is genuine na meron ka yan, it will change everything. The way you worship, the way you walk, and the way you work. Ganyan ang pagbabago. Now, going back to that, the unbending realities, okay? The quality of your life is exactly the impact of your faith in God. Kung ano yung quality ng buhay mo, kung gaano ka kabait, that's how great is your faith. Kung gaano ka kasungit, that's your faith. That's the quality of the faith that you have. Kung gaano ka kahaba ang pasensya mo, it shows what kind of faith that you have. And it shows the impact of faith. Kung walang pagbabago sa buhay mo, hindi pa umi-epekto. Let it impact your life. Pag sinabi mo, ako totoo, meron ng relasyon sa Panginoon, let it impact your life because genuine faith always impacts our lives. Okay? Now, the unbending realities of a genuine faith, first, sinabi natin, the fact of a genuine faith is that your outward life is the outgrowth of your faith. Yan ang totoo. Kung nakikita namin na pasensyoso ka, yan, may epekto na yan. Totoo yung genuine faith. Kung nakikita namin na totoo ka, hindi ka ayon sa panahon, then we know that your faith is genuine. Now, the impact of a genuine faith is that your onward life, yung buhay mo, makikita namin balang araw, will be the outcome of your faith. Who knows? Sino naman sa inyo ngayon, ha? Hindi ako pwedeng maging lingkod ng Diyos. Who knows? Ang daming nagsasabi ng ganyan. Si Apostle Paul nga ay mamamatay tao. He is the mastermind of killing a lot of Christians. Then later on, he became an apostle. So hindi pa naman kayo naging mastermind ng kamatayan ng maraming tao siguro. Di ba? Hindi pa naman kayo siguro nagbabayad ng hitman. Barilin mo ngayon. Hindi pa kayo naging ganun siguro, but Paul was more than that. And he became an apostle. Now, Paul was more to you. Gaano ka gagamitin ng Diyos kung talagang pananampalataya mo ay totoo at sasabihin mo, Panginoon, the fact is, let this be the foundation and my conviction, and it will change me, and I will walk, and I will work, and I will worship you in my life. The unbending realities of a genuine faith. Hindi yan nawawala. Hindi pwedeng mawala yan sa isang tao na nagsasabing totoo ang kanyang pananampalataya. Amen ba tayo doon? Now it's time for you to stand and say, ask yourself, do I have a genuine faith? Or stand before God and say, Lord, thank you because I have a genuine faith. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat po na minsan pa ay nakarinig kami ng salita na patungkol sa paalala mo sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Patawarin mo po na madalas kaming mawala sa linya, Panginoon Diyos, ng aming pananampalataya. Para bang ang pananampalataya namin is just a small part of our being na ini-exercise lang namin tuwing Biyernes na kami may oras, may day off upang kami punta sa simbahan. Lord, teach us to understand properly and well that ang pananalig namin ay isang relasyon ng aming pagkatao na dito kami makikilala, dito kami maaalala kapag kami wala na. Dito kami makikilala nang kami kasama pa namin ng ibang tao na kung nawala kami. Dito kami maaalala sapagkat ang pananalig namin sa iyo ang siyang magiging pundasyon o basihan ng aming pagkatao at magiging dahilan ng aming kinabukasan, Panginoon. At ng aming pagbabago, ng aming pagsamba sa iyo, pamumuhay, at pagkilos, paglilingkod, pagtatrabaho para sa iyo. Pagpalain mo kami lahat. In Jesus' mighty name. Amen.